Bakit pinahihintulutan ng Diyos na masira ang plano mo? Magandang araw sa iyo, kapatid. Kumusta ang puso mo ngayon? Bago tayo magsimula, gusto muna kitang alukin ng isang sandali ng katahimikan. Huminga ka muna ng malalim. Ibaba mo muna ang mga bitbit mong alalahanin at ang bigat ng mga plano mong hindi natuloy. Sa sandaling ito, pakinggan natin ang gustong sabihin ng Diyos sa iyong buhay. Lahat tayo'y may mga pangarap na binuo. May mga malalaking plano tayo para sa ating pamilya, sa ating career, o sa ating kinabukasan. Pero panigurado, dumating din sa iyo yung sandali na parang sa isang iglap, naglaho ang lahat. Yung tipong ginawa mo naman ang lahat ng makakaya mo, nagdasal ka naman, pero hindi pa rin nangyari. Kapag nag-fail ang malalaking plano natin, madaling manghina, madaling maisip na para saan pa, o kaya bakit pa ako magpapatuloy kung wala rin namang mangyayari. Pero ngayon, kapatid, ipapaalala ng Panginoon sa iyo ang kawalan ng kasiguruhan sa iyong mga plano ay hindi nangangahulugang wala ng plano ang Diyos sa iyo. Ating buksan ang salita ng Diyos sa Luke chapter 16 verse 10. Sabi rito, ang tapat sa kakaunting bagay ay magiging tapat din sa maraming bagay. At ang hindi tapat sa kakaunting bagay ay hindi rin magiging tapat sa maraming bagay. Kapatid, ang unang punto na dapat nating pagnilayan, ang katapatan ay hindi nasusukat sa laki ng iyong tagumpay, kundi sa katapatan mo sa maliliit na hakbang araw-araw. Kapag pumalpak ang isang malaking proyekto o pangarap, madalas tayong nawawala ng gana sa mga maliliit na obligasyon. Hindi na tayo nakakapanalangin ng maayos, nakakalimutan natin magpasalamat, o kaya ay ginagawa na lang natin ng kalahati ang ating mga responsibilidad. Pero ipinapaalala sa atin ng Luke chapter 16 verse 10 na tinitingnan ng Diyos kung paano ka kumikilos kapag walang nakakakita at kapag parang walang nangyayari. Ang pagiging tapat sa maliliit na bagay, ang pagkising araw-araw ng may pag-asa, ang patuloy na paglilingkod, at ang pagmamahal sa mga tao sa paligid mo, yan ang tunay na sukatan ng pananampalataya. Pagnilayan natin ito, kapatid. Bago ka dalhin ng Diyos sa malaking tagumpay, tinitingnan niya muna kung paano mo hahawakan ang maliliit na responsibilidad sa gitna ng iyong pagkatalo. Basahin naman natin ang Proverbs chapter 19 verse 21. Maraming plano sa puso ng tao, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mangyayari. Ang pangalawang punto, kapatid, ang pagkabigo ng plano mo ay maaaring paghahanda lamang ng Diyos para sa kanyang mas magandang layunin. Masakit kapag hindi natuloy ang gusto natin. Pero minsan, ang paghaharang sa ating mga plano ay proteksyon ng Diyos. O kaya naman, paraan niya ito para ituro sa atin ang humility at kumpletong pagtitiwala sa Kanya. Subukan mong itanong sa sarili mo ngayon, kapatid, ano ba ang mas mahalaga sa akin? Ang matuloy ang sarili kong plano o ang matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay ko?
Kapag natuto tayong magpasakop sa kanyang layunin, mawawala ang pressure. Hindi mo na kailangang pigain ang sarili mo para lang patunayan ang halaga mo sa mundo. Dahil alam mo na kahit magbago ang mga plano mo, ang pagmamahal at layunin ng Diyos para sa iyo ay hindi kailanman magbabago. Diretso naman tayo sa Galatians chapter 6 verse 9. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Ang pangatlong punto, kapatid, ang patuloy na paggawa ng mabuti araw-araw ay may nakalaang ani sa takdang panahon ng Diyos. Madaling magpatuloy kapag maganda ang resulta. Pero ang tunay na pagsubok ng character ay kapag patuloy ka pa rin gumagawa ng tama kahit parang walang nakakakita. At kahit parang walang magandang nangyayari kapalit nito. Ang katapatan sa maliit na bagay ay parang pagtatanim ng maliliit na binhi. Araw-araw, kapag pinipili mong maging mabuting kapwa, kapag pinipili mong maging tapat sa trabaho o sa pamilya, at kapag pinipili mong magtiwala sa Diyos kahit masakit, nagtatanim ka. Huwag kang mapagod, kapatid. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang iyong mga pagsisikap. Sa kanyang tamang panahon, lalabas at lalabas ang bunga ng iyong katapatan. Bago natin tapusin ang ating pagninilay ngayong araw, samahan mo ako sa isang maikling panalangin. Pumikit ka, i-relax mo ang iyong balikat, at ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay ng pag-asa. Lumalapit kami sa iyo ngayon, dala ang aming mga kabiguan at ang mga pangarap naming hindi natuloy. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nawalan kami ng gana at naging hindi tapat sa maliit na bagay. Ipinapanalangin ko ang kapatid na nakikinig ngayon. Bigyan mo po siya ng lakas na loob na magsimula muli. Turuan mo siyang maging tapat sa mga simpleng responsibilidad araw-araw. Ipapaalala mo po sa kanya na ang iyong mga plano ay higit na mas maganda kaysa sa aming sariling mga pangarap. Gawaran mo siya ng kapayapaan at ng tiyagang maghintay sa iyong takdang panahon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa paglalaan ng oras upang makasama natin ang salita ng Diyos ngayon, kapatid. Kung ang pagninilay na ito ay nagbigay sa iyo ng kalinawan at lakas ng loob, i-like at i-share mo ito sa isang kaibigan o kapamilya na nangangailangan din ng paalala mula sa Diyos ngayong araw. Mag-comment ka rin sa ibaba ng tapat ako sa maliliit na bagay. Magkita-kita muli tayo sa ating susunod na Bible study at meditation. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid.